Isa pong mapagpalang araw at oras muli sa inyo. Ating pong pag-aaralan sa oras na ito ay tungkol sa genuine repentance. Genuine repentance that leads to genuine salvation. Legit na repentance. The Bible warns, without repentance, there is danger of hell. Now, ito po ang ating babasahin ay kukunin natin sa Luke chapter 24, verse 46 and 47. He told them, this is what is written, the Messiah, Jesus Christ, will suffer and rise from the dead on the third day. And repentance for the forgiveness of sins will be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. Ito po yung central message ng Bible, repentance. Unless you repent, you will all perish, sabi ng Panginoong Jesucristo. So there is warning of hell without repentance. At alam po natin na ang impyerno ay totoo ayon sa Biblia. At nakasulat po ito ng 162 times in the New Testament alone. At 70 times na binanggit ito ng Panginoong Jesucristo. Hell is real. All senses is there. Nandun lahat ang pakiramdam. Andun yung nakikita mo ang hell, nararamdaman mo ang hell, naaamoy mo ang hell. Lahat ng senses nandoon. So hell is real at kapag tingnan natin sa Biblia, sa Luke chapter 16, yung kalalagayan ng isang mayaman na napunta sa hell at yung isang pulubi na napunta sa paradise, makikita po natin doon na totoong merong hell. Kung paanong totoong may paradise at totoong may langit. Yung hell na tinutukoy doon ay yung intermediate hell. Yung final na hell ay yung lake of fire na nakasulat sa Book of Revelation. Okay, sabi ng Bible, ang hell ay talagang pinasadya ng Diyos para sa demonyo at sa kanyang mga kampon. Excuse me. Subalit ito rin ay para sa mga taong nag-reject dun sa grasya ng isang mapagmahal at mahabaging Diyos. Galit na galit ang Diyos sa kasalanan. He sacrificed His own Son. He gave up Jesus Christ para lang sa kasalanan. So, makikita po natin na grabe ang itsura ng hell. It is a place of torment forever for those who despise and reject the grace of a merciful God. Lake of fire, yung final hell. Alam niyo po yung nagbabagang asupre na lumalabas sa bulkan? Lake of fire. And then, uod na hindi namamatay na ganito kakahaba. Natuklasan na rin ito ng mga scientists. Now, minsan lang mamatay ang isang tao and then judgment. Wala nang ibang patutunguhan. Hebrews 9:27. All will die once and then immediate judgment. Ano ang ibig sabihin ng repentance? Ano ba talagang tunay na kahulugan ng repentance? Ito po yung metanoia ng ibig sabihin. It's a change of mind, not an emotion, but a decision. A summon to a personal, absolute, ultimate, and unconditional surrender to God as sovereign. Ang Biblia kasi ay parang salamin yan. Ipapakita niya ang itsura mo sa Panginoon, sa tingin ng Diyos. At ang sabi ng Bible, no one is righteous, not even one. Lahat ng isinilang at isisilang pa since birth ay counted sa mata at justice ng Diyos na sinful. Ang tao ay makasalanan. No one, nobody ay righteous. No one is righteous. All have sinned and fall short of the glory of God. Walang umabot sa pamantayan ng Diyos kahit isa. Nakakalungkot lang dahil sa modern church today, madalang i-preach ang tungkol sa repentance. Ang repentance ay siya yung nauuna bago ang pananampalataya.
walang totoong faith kung walang totoong repentance. Yan yung prerequisite ng salvation, na repentance bago magkaroon ng faith, and then yung confession, and then yung decision to live for Christ. Ito yung ABCD ng salvation. Ang alam ko, 4 lang talaga, wala nang dagdag, walang kulang. Pagsisihan mo, taligdan na yung makasalanan, manalig at magtiwala ka sa Panginoong Jesucristo, siyang namatay para sa iyo at sa iyong mga kasalanan, at confess Him in your mouth and in your life. Confess Jesus. Lahat ng tumawag or tumanggap sa Panginoong Jesucristo ay may buhay na walang hanggan. At yung letter D is decision to live for Christ. Tuloy-tuloy po ito. Ano man ang mangyari, no turning back. Sa tingin ng Diyos, ang lahat ng kasalanan ay pantay-pantay. Maliit man o malaki, pantay sa tingin ng Diyos ang lahat ng kasalanan. Ito pang matindi, sabi ng Bible sa James, yung bagay na mabuti na hindi mo ginawa, kasalanan yun. So walang lusot ang sinumang tao. Everyone needs to repent. No one is righteous. Walang umabot kahit isa sa pamantayan ng Diyos. Ano ba talaga nangyari? Humankind is separated, corrupted since birth. It was recorded in the Bible in Romans chapter 5 verse 12 and Psalms 51 verse 5 kung ating babasahin yun. So, napawalay ang tao sa Diyos dahil nga sa pagsuway at sa kasalanan. Yung ating relasyon kay Adan, sinilang tayo physically, tayo ay counted as sinners. Ngayon, kung tayo magkakaroon ng relasyon sa Panginoong Jesucristo, isilang tayo sa Espiritu, a new birth, meron tayong righteousness of God. Tayo ibinilang na matuwid. So, titingnan natin, napaka-seryoso pong topic ang repentance. Kasi kung titingnan po natin, napakaraming mga pumupunta sa church, pero nawawala. Napakaraming mga religyoso daw, pero nandun naman sa loob ng kulungan. Dami pa nga dyan, nakaupo sa gobyerno. Repentance, kung walang, minsan nga may nagtanong sa akin isang congressman, nung ibinahagi ko ang salita ng Diyos, sabi niya sa akin, bakit brother boy, nagrepent ka na ba? So alam din niya na yun ang unang-una para ikaw ay magkaroon ng pananampalataya, para ikaw ay magkaroon ng conviction na i-confess si Jesus, tanggapin siya sa iyong buhay bilang iyong personal na tagapagligtas at ialay mo ang buhay para sa Kanya. Live for Christ. Okay. Merong 2 rason bakit hindi natatanggap or hindi dumarating sa puso ng isang tao ang tunay na pagsisisi. There are 2 reasons. Number 1, of course, is pride. Alam ko na yan. Para bang mas marunong pa sa Diyos. Yung final authority ng Word of God, hindi niya yun, o walang kwenta sa Kanya yun. Pride, parang si Satan, nung siya ay Lucifer pa. Gusto niyang humantay or mas mataas pa sa Diyos. Pride, katigasan ng puso. Okay? Hindi naman ako kasing sama nila eh. Wala pa naman akong napapatay. Ang pagsisinungaling at pagpatay, pareho sa mata ng Diyos. Ang magnanakaw, ang sinungaling, ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, gumagawa ng makahalayan, lahat ng yun ay pantay sa harapan ng Diyos. Pagsisinungaling parang kakaunti. Parang napakaliit na pagkakasala, pero sa mata ng Diyos ito ay pantay-pantay. Okay? Meron kasing isa pang rason bakit ang tao hindi dumarating o hindi yung biyaya ng repentance ay hindi dumarating sa kanyang puso. Na-convict pero hindi na-convert. Kahit nakakarinig ng salita ng Diyos, umiyak pero hindi naman nagsisi. Walang change of mind, walang change of will. Walang decision na magbalik loob sa Diyos. Another meaning kasi ng repentance is return. Ayan. Pagbabalik loob sa Diyos.
Yung pangalawang dahilan ay yung tinatawag na half gospel at napakarami ang nadideceive nito. Maraming tao nakakaalam nitong heart of the Bible na ito na John chapter 3 verse 16 pero hindi nila itinutuloy na basahin hanggang 19 para makuha nila yung tunay na konteksto ng Biblia. Meron pa ang isang pastor nung ako'y nasa China sa Hangzhou International Christian Fellowship, sabi niya, salamat sa Diyos at walang binanggit dito tungkol sa kasalanan. Binasa niya yung John 3:16 pero hindi niya itinuloy hanggang sa 19. Ngayon, basahin po natin in John chapter 3 verse 16 to 19. Ito ngayon. Sa 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him, Jesus Christ, shall not perish, shall not go to hell, but have eternal life. Pero kung itutuloy-tuloy natin, walang binanggit tungkol sa kasalanan at repentance doon. Pero kung titingnan natin ang sanhi, bakit hindi naliligtas ang isang tao ay in verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever who does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. This is the verdict. Light has come into the world, Jesus Christ, but people love darkness instead of light because of their deeds, because their deeds were evil. Yun ang problema. Walang pagbabagong loob, pagtalikod na tunay sa kasalanan, pagbabalik loob sa Diyos. Yung blockage na yan, pride, at kasi ang pride na ito, sinisira niya ang relasyon na. Hindi lang sinisira, hindi siya, dahil sa pride, hindi tayo nagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Yun ang disgrasya na tinatawag nila. Ang pride nga, marami sinisira ang relasyon kahit sa tao Kasi kahit anong gawin ng tao, maka 100,000 ka mang New Year's resolution, hindi naman galing sa Diyos, yung conviction talaga, walang totoong pagbabago dahil walang totoong pagsisisi. So, ang repentance is to turn away from old life of sin into a new life of righteousness. Ang tawag nga sa mga genuine Christian o born-again Christian ay new creation. We are being changed from glory to glory. Araw-araw binabago tayo ng Diyos. Sa ating unang pagkapanganak, ang ating first birth, yung physical, tayo ay counted as sinful. In our second birth, so you must be born again, sabi nga ni Jesus Christ mula sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. Siya mismo nagsabi nun, you must be born again to see the kingdom of God, to enter the kingdom of God. So yung ating second birth, we will be born of Spirit at meron tayong righteousness. Tayo ay ibinilang na matuwid sa harapan ng Diyos. So, marami ang hindi nagkaroon ng tunay na repentance kaya hindi dumating sa faith and then yung confession at saka yung dedication to live for Christ. Because maraming nangyari sa kanilang mga buhay, mga trahedya, marami akong kilala dyan. Karoon ng trahedya, nagkaroon ng kakaibang mga problemang mabibigat. Napakasakit, pero alam niyo po, kapag hindi tayo nakipagkasundo sa Diyos, sorry for the word, pero kaaway tayo o kaaway natin ang Diyos. Yun po ang totoo. Ang pamamaraan ng pagliligtas ng Diyos ay parang tenses siya. In the past, we are saved from the penalty of sin, which is hell, kung tayo ay genuine Christian. In the present, we are being saved from the power of sin. Nagkakasala pa ba ang isang tunay na Kristiyano? Of course. Habang ikaw ay nabubuhay, nagkakasala ka, isip, gawa, panalita, desisyon. Pwede kang magkasala, pero wala na doon yung tuloy-tuloy o yung na-enjoy mo yung kasalanan. Kasi iba na. Merong banal na espiritong nananahan sa tunay na Kristiyano at naiirita na siya sa mundong ito at sa lahat ng, Diyos ko po, talamak na kasalanan sa mundong ito. Dahil hindi ito ang tunay na mundo ng isang tunay na nakikipag-isa sa Diyos. Ang Biblia mismo nagsabi na
Sa future, meron tinatawag na rapture. Yun yung future tense ng ating salvation. We will be saved from the presence of sin. Meron pa kasing nananahang kasalanan sa atin, kahit Christian na po tayo. At yung kasalanan yung nananahan, paminsan-minsan sumusulpot. Nakakagawa tayo ng pagkakasala. Pero sabi ng Bible, confess your sin to God and He is just to forgive us. Faithful and just to forgive us. Now, Biblia mismo nagsabi, ang time ng repentance or ang time ng salvation ay ngayon na. Kapag narinig natin ang salita ng Diyos, this is now the time to repent of all your sins, to decide to confess Jesus in your mouth and in your life. Because the Bible says in Acts chapter 5 verse 31, now is the time for you to decide. Kasi ang desisyon mo, ang magiging destination mo tomorrow. Your decision today will be your destination tomorrow. Dahil tomorrow may be late. Kaya sabi nga, naikwento ko na minsan, merong isang binata na ayaw pa niyang isuko ang kanyang sarili, ayaw pa niyang magsisi, ayaw pa niyang tanggapin si Kristo at ang offer ni Lord na salvation. Sabi ng pastor sa kanya, sige, pwede kang nang magsisi, 5 minutes bago ka mamatay. Kaya takbo siya ngayon. Akala niya, nakakatuwa yung balitang yun. Habang tumatakbo siya, yun nga, naisip niya, kailan ba ako mamatay? Dahil hindi nga niya alam kung kailan, bumalik siya sa pastor at nagbalik loob nga sa Diyos, sa tulong ng pastor. Okay? Ang repentance kasi, hindi yan gawa-gawa. Kahit na pinapaiyak tayo ng ministro or whatsoever, naiyak naman tayo, hindi yun ang pagsisisi. Ang pagsisisi, yan ay isang regalo or it is granted by God. Mula ayan sa Diyos. Basahin po natin ang Biblia. Repentance is granted to us by God. Acts chapter 5 verse 31 and Acts 11 verse 18. Yung kabutihan ng Panginoon, nakita natin at nagkaroon tayo ng godly sorrow. And then yung godly sorrow na yon, hindi kalungkutan lang na ordinaryo mula sa Diyos, ay nagdala sa atin upang tayo lubos na magsisi sa ating mga kasalanan. Tumalikod sa kaaway, tumalikod kay Satanas at humarap sa Panginoong Jesucristo at may iyalay ang buhay para sa Kanya. Ang pagkakaiba ng repentance sa remorse ay, ang repentance ay pagbabalik loob talaga sa Diyos. Ang remorse, panghihinayang. Ang repentance, pagsisisi. Ang remorse, panghihinayang. Parang si Pedro at si Judas. Si Pedro nagsisi, si Judas nang hinayang lang, remorse lang. Nang hinayang siya kasi nahuli. Kaya nagkaroon ng self-pity dahil dun sa consequence ng kanyang kasalanan. Pero, wala siyang decision to change his will. Kaya pinatay niya ang kanyang sarili, which is another big sin or another sin. So, walang kaligtasan. Well, pag binasa naman natin ang Bible, wala naman totoong repentance talaga na nangyari kay Judas. Judas nga eh. So, kung mababasa natin o maaaring nabasa na natin yung the prodigal son, makikita po natin doon na humiwalay yung bunsong anak at kinuha niya lahat ng kayamanan na laan para sa kanya ng ama at namuhay siya na talipandas, namuhay siyang hiwalay sa Diyos. Noong bandang huli, napagdesisyonan niya na magbalik loob na sa ama. So, he carry out his decision, nagbalik loob siya. I-carry out natin yung decision na yon and then, alam niyo po, ang kanyang conviction ay ganito, hindi ko kayang patakbuhin ang buhay ko na hiwalay sa Diyos. I cannot run my own life. Kailangang magbalik loob ako sa Ama dahil walang mangyayari sa buhay ko. Ganun ang dapat na conviction na dumarating sa isang tao para sa atin pong lahat. So ang pinakakawawang nilalang hindi yung nilalang na walang pera. Ang pinakakawawang nilalang ay yung nilalang na sinilang, hindi nasumpungan ng Panginoong Jesucristo, namatay. Diyos ko po. So, sa bandang dulo, makikita po natin nung nagbalik loob yung pong prodigal son, God is watching. Parang ngayon,
Hinihintay ka ng Diyos, brad, sister. Hinihintay ka ng Panginoon. Mas mabuti nang makipagkasundo sa Lord. Baka kasi siya magalit. Huwag po nating i-despise ang grasya ng isang mahabaging Diyos. Baka po siya magalit. Yung nangyayari ngayong pandemya, isa yan sa senyales na nagagalit ng Diyos. Talamak ang kasalanan sa mundong ito. Ilang beses na siyang kumakatok sa puso ng tao. Pero yung pride at yung half-gospel na itinuro ng ilan sa mga tao, meron naman akong faith. Binasa ko minsan sa inyo sa James, maski mga demonyo may pananampalataya. Nangangatal pa. Tingnan po natin ito yung panghuli natin. Pagnilayan na lang po natin yung Psalms 51. Kukuha tayo ng verses doon, portion lamang po, para mapagnilayan natin yung kung paano nagsisi si King David nung siya nagkasala at napawalay sa Panginoon. Sabi dito sa verse 1, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan ay pinawi mo ang aking mga pagsalansang. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking mga kasalanan, sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalansang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay aring ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka. Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. So since birth, ang ating pagiging sinful. Narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa mga loob na sangkap at sa kubling bahagi ay iyong ipinakilala sa akin ang karunungan. Linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi pa sa niebe. Pagparinggan mo ako ng kagalakan at kasayahan upang ang mga buto na iyong binali ay mga galak. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang lahat ng aking mga kasamaan. Likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa kalooban ko. Wag mo pong alisin o wag mo akong paalisin sa iyong harapan at wag mong bawiin ang iyong banal na espiritu na sumasa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan mo ako ng kusang espiritu. And in verse 17, ang mga hain ng Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso, O Diyos. Hindi mo wawalaing kabuluhan. Para lalo nating maunawaan yun, ang sabi dito sa verse 15 ay, yung taong may tunay na pagsisisi sa kanyang puso ay hindi binabaliwala ng Diyos. Maraming salamat po sa oras na inilaan nyo para sa Panginoon. Dalangin ko na dumating ang conviction sa inyo ng Diyos at sa Kanyang biyaya tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.